The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus decided to go to Galilee, and he found Philip. And Jesus said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the town of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth." But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mayroon po isang kwento tungkol po sa isang kaibigan po ng isa po natin sa isa pong nating Indonesian brother. Ito po ay nangyari po noong 2015. Medyo matagal na, no? Kasi po, ito pong kaibigan natin ng Indonesian brother na ito ay nasama sa isang pilgrimage dito, papunta dito sa Pilipinas. So since this is a pilgrimage, nagpunta po sila sa iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas. At nagkataon po yung last stop nila is dito sa Manawag. And since ito po ay isang grupo ng Indonesians na pilgrims, mga around 40 po, kaya sila ay naka-isang bus. Kaya po ang ginawa ng prayer natin dito, pinatawag po yung isang nobisyo na Indonesian at siya nga po yun. Para po bigyan, at least ma-welcome yung mga pilgrims na galing Indonesia, since Indonesia naman siya, at may explain din po kung ano po ba itong shrine natin dito sa Manawag. E di siya nga po yung nagbigay ng orientation, tapos pinaliwanag niya yung dito po sa ating basilika. At nagulat po siya dun sa grupo po na yun ay kaibigan pala niya yung isa. Kaibigan niya yung isa. At sa kanila po pagkakwentuhan, sabi po ng brother na ito is, you can pray for a special intention dito sa shrine ng ating mahal na ina. At alam niyo po ba kung ano po yung pinagdasal ng kanyang kaibigan? Babae po ito eh. Ang pinagdasal po ng kanyang kaibigan ay magkaroon na po sila ng anak. Sila pong mag-asawa. Dahil siya po ay kasal na ng 8 taon at hindi pa po sila magkaanak. Kaya ito po yung kanyang pinagdasal, special intention, noong pong sinabihan siya na magdasal sa ating mahal na ina. 2015 po yon. At noong 2016 po, siya po ay nanganak. Nanganak po ng kanyang sanggol. Kaya po, malaking pasasalamat po nung Indonesia na ito, yung kaibigan po ng brother. Kaya po, taon-taon po, kapag birthday po noong bata, sila po ay bumabalik dito sa Pilipinas. Nakakatawa po. Mula sa Indonesia, sa kanilang pasasalamat, taon-taon ay sila ay bumabalik dito sa Pilipinas upang magpasalamat sa ating mahal na ina. Tunay nga po sa ating buhay po talagang may pagkakataon po na talagang ang ating Panginoon ay gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Tulad lamang po sa ating ebanghelyo ngayon, si Philip po medyo madali lang yung ginawa ng ating Panginoon eh. Sabi lang niya, "Come follow me." Tapos sumunod na siya.
Pero yung pong hindi katulad po ni Nathaniel, si Nathaniel po medyo nag-effort pa si Lord. Kasi si Nathaniel po, natatandaan niyo yung ebanghelyo binasa natin, siya po yung nagsabing, "Can anything good come out of Nazareth?" Can anything good come out of Nazareth? Parang siya po talaga yung parang may duda pa. Kaya po nag-extra effort pa ang ating Panginoon na parang nakita siya doon sa ilalim ng fig tree at si Nathaniel po ay namangha, kaya po siya ay sumunod. Di po sa ating buhay, ganun din. Ang ating Panginoon ay kumikilos po minsan sa mga simpleng bagay lang, minsan sa malalaking bagay, pero ang pinakamahalaga po, ang bawat isa sa atin ay naandito ngayon. Ang bawat isa sa atin nandito ngayon, tumutugon tayo sa tawag ng ating Panginoon, pinapanalim po natin ang ating ugnayan sa Kanya. Dahil minsan po talaga, may mga simpleng pagtawag ang ating Panginoon o kaya mayroong malaking pangyayari sa ating buhay, kaya tayo ay nakakasunod sa ating nakakasunod sa ating Panginoon. Pero ang pinakamahalaga po talaga ay ang pagtugon natin sa Kanya. Kaya nga napakaganda po ngayon, halos puno natin ang ating simbahan. Kaya lang po sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot man isipin po, marami pa rin pong tao ang nagsasabing, "Can anything good come out of Nazareth?" Can anything good come out of Nazareth? Ibig sabihin po, napakarami pa rin pong tao ngayon na hindi po nakikita ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Napakaraming tao pa rin po hindi tumutugon sa tawag ng ating Panginoon. Kaya sana po sa ating banal na misa, tayo pong naandito na ngayon, tayong sumusunod na sa ating Panginoon, maging katulad po sana tayo ni Philip dito sa Ebanghelyo. Kasi ang totoo po niyan, si Philip po ang unang nagpakilala kay Nathaniel kay Jesus. Siya po ang nagdala kay Nathaniel kay Jesus. At nung dinala nga po niya si Nathaniel kay Jesus, si Jesus na po ang gumawa ng paraan upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Kaya po para sa atin ngayon na naandito ngayon, sana po ito po ang maging tungkulin natin, pag-isipan natin, na kung meron man po tayong kapamilya, kaibigan o mga kamag-anak na sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon, sana po maging katulad po tayo ni Philip. Maging instrumento tayo ng ating Panginoon upang sila ay madala natin sa ating Panginoon. Kaya ito po ang ating isipin. At nang sagay naman po, yung biyayang tinatanggap natin ay hindi manatili sa ating mga sarili lamang. Bagkus po ay maibahagi natin ito, mas lalo na doon po sa mga nangangailangan, mas lalo na po doon sa mga taong sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon. Kaya sana po sa banal na misa, ito pong ating pag-isipan. Kung sino man po yung ating mga kapamilya, kaibigan o mga kamag-anak sa tingin natin ay nangangailangan ng ating Panginoon o nalalayo na sa ating Panginoon, sila po ang ating ipagdasal. Isipin po natin sila, isama po natin sa ating panalangin at nang sa gayon po parang tayong nabibiyaan ng ating Panginoon dahil tayo patuloy na nakikipag-ugnay sa Kanya, ay maibahagi po natin ito sa ating kapwa. Mas lalo na po dun sa mga nangangailangan. Mas lalo na po dun sa mga talagang nalalayo na sa ating Panginoon. Sana po isama natin ito sa panalangin natin, mas lalo na po sa ating pagdalo ngayon sa ating mahal na Ina.